Hi! Good morning! Ngayong araw pala, tinanghali ako ng gising. Hindi naman talaga tinanghali. Usually, yung gising ko is mga 8. Tanghali na rin yun. Ngayon kasi, nakasarado pa yung pinto. Yan o, yan yung pinto kung saan ako papasok. At ito na yung kwarto ko. Kaya ganyan yung nangyayari sa akin. Hindi ako makapasok hanggat hindi sila nagigising kasi walang magbubukas ng lock sa loob. Nakalock kasi yan sa loob. Kaya ganyan. So, habang naghihintay, nagliwat muna ako dito sa labas. Ni-check ko kasi mukhang madumi dito sa labas at kailangan na palang walisan. Pero hindi naman ganun kadami yung wawalisin. Mga alikabok lang sila ba? Na kaya kailangan mo lang kunin. Kasi pag dumadami, masyadong may mga damit kasing pinaglalagay dyan sa labas na kailangan ibilad sa init. Kaya yan nagwawalis-walis na lang ako at kinukuha ko yung mga gamit na pwedeng i-arrange. Hindi naman ko talaga yan gamit, laruan niya ng alaga ko, tatlong alaga ko. Pero sa nakikita nyo, maaraw siya, pero yung araw hindi naman gaano kasakit sa balat kasi winter pa dito, pero may araw at hindi rin masyadong malamig. Kaya nakasuot ako ng short sleeve lang kasi kaya naman sa ang malamig. Hindi naman talaga yung grabing lamig today, kaya ganyan. Habang nag-aantay din, nagwa pa siya na lang ako magwawalis-walis. Alam ko naman maya-maya magigising na din sila Mag-i-11 na kasi ng tanghali. Sobrang tagal nila magising. Kasi naman bumabangon ng 5 yung amo kong babae. Siya kasi yung nag-prepare ng mga para sa anak niya. Hands-on kasi yung amo kong babae sa mga anak niya. Kaya ganyan. Hindi sa akin yung mga pagkain ng mga anak niya. Kailangan siya talaga. At party naman dun sa among lalaki, today pala wala siyang trabaho at yun nga, pagpasok ko ito nabubulaga sa akin. Masyado na palang madami nag-a-arrange dito at tatrabahuin ko. Ayan hugasin ko. Alam ko today mapapalaban at mapapasabak na naman ako sa sobrang dami kong trabaho. Ayan, may mga maliliit pang okra gagawin ko daw, kukuhanan ko ng ulo. Pero naawa naman ako sa okrang to, ang liliit, wala pa tong kamuang-muang Kung sa atin pa to, hindi pa to kinukuha kasi hindi pa naman to kayang kainin. Pero dito, walang patawad. Or kaya ganito lang talaga yung mga okra nila dito. Nasabi daw ni amo, hindi na maganda yung malaki. Pero sa atin, ang sarap naman ng sa atin. Dito kasi, kahit maliit yan. Parang ang tigas-tigas na, ang gaspang-gaspang na. Ayan kikita nyo. Bagong usbong pa lang. Baby pa yung okra. Kawawa naman. Sabi ko nga, kawawa naman to. Talaga namang kinuha talaga siya. Wala talagang patawad kahit kaano kaliit yung okra. Kita mo yan? Ang cute-cute. Dami yan. Ang gagawin kasi ni amo dyan, ilalagay niya sa meat. At pinapakuluan na niya. Parang hindi ko alam kung parang soap ba yun. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganun. Basta, yun yung ginagawa nila. Sinasahog nila yan sa meat. Pero yung meat pinapakuluan na ng marami. Ayan na yung resulta. Tapos ng ginagawa ko. Ayan na yun siya. Grabe, ang cute, ang liliit-liit ng okra. At ayan naman yung paglagyan nun. Yan yung meat pinapakuluan na ni amo. Ang setup kasi dito, si amo yung magluluto at ako lang maghihiwa ng mga dapat tatrabahuin niya. Pagkatapos nga, ayan, nasa labas naman ako. Nagsasampay na naman ako mga damitan. Marami kasing mga labahin kahapon. Kaya, ayan, natipo na naman. Kasi kunti-kunti lang maglabas si amo dito. Kasi yung mga bata, sobrang mabihis. Ang dami-daming bihis nila. Pagka uwi ng eskwela, nagbibihis. At kailangan mong labhan. Hindi pa naabot ng 1 week, ganyan nakadami yung mga nilalabhan at nisasampay ko sa buong araw. Pero dito, pag naglalabas sila, naman nila. Minsan sa weekend, pero kadalasan talaga 3 days. Minsan 2 days talaga pag madami na yung labahin. Hindi na kayang-kaya. So yun nga, hanggang dito na lang tayo. See you next time.